Isang marangyang salo-salo ang pinag-anyaya ni Kapitan Tiago sa kanyang bahay. Ang paanyaya ay madaling kumalat sa lahat ng sulok ng Maynila. Kabilang sa mga bisita ay sina Teniente Guevara, Padre Sibila, ang Kura Paroko at si Padre Damaso na madaldal at mahahayap ang mga salita. Aba, hindi na palang matalik kong pinsan at ang kanya kasama na si... Buhay Crisostomo Ibarra y magsalin po. Masaya akong makilala kay lahat. Ay, o sige, Crisostomo, iiwan na muna kita. Reverensya, kayo po ba si Padre Damaso? Ang matalik na kaibigan ng aking amang si Rafael Ibarra. Bata! Ako nga si Padre Damaso. Paumanhin ngunit kahit kailan may hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Kilala niyo pala si Padre Damaso. Handa ng hapunan. Halina tayo kumain muna. Don Crisostomo, ilang taong ka bang nag-aral sa Europa? 7 taon po. 7? Naku, baka nakalimutan mo ng lugar na ito. Naku, baka nga ako na nakalimutan ng bayang ito eh. Ano pang yung tunay na dala at ba't ikay na parito? Alam naman natin lahat na puro Indio ang nandito sa lupain ito. Nais ko pong mas makilala pang bansang Pilipinas na aking sinilangan. At nais ko rin malaman kung paano at bakit namatay ang aking ama. Bata, pumarito ka upang mas makilala ang bayang ito. Alam naman nating napakaliit lamang ng bayang ito. Walang mahalaga sa lupain ito. Reverensya, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Mayaman itong bansang Pilipinas, tulad na rin ng bansang Espanya. Ha? Ganito na ba ang mga kabataan ngayon? Nagmamarunong, walang asal. Sinasagot pa ang reverensya. Kala mo kung sinong magagaling magsalita. Humingi na kapatawaran si Ibarra sa inasal ng kura at nagpaalam na ito. Salamat po sa inyong pagtanggap. Ngunit marami pa akong bagay na dapat asikasuhin. Bukas na bukas ay babalik din ako. Senyor Ibarra. Teniente, kayo pala. Ginulat niyo naman po ako. Mag-ingat kayo, senyor. Sana'y maging aral sa inyo ang nangyari sa inyong ama. Nangyari sa aking ama? Hindi may nalalaman kayo sa aking ama. Maaari pa kayong magsabi tungkol dito? Wala ka bang nalalaman? Alam mo bang ang ama mo'y namatay sa bilangguan? Sa bilangguan? Nakulong ang aking ama. Hindi kaya't nagkakamali na kayo, Teniente. Hindi ako maaaring magkamali. Namatay ang iyong ama sa bilangguan. Si Rafael Ibarra. Siya ay napagbintang ng Erehat Filibustero ni Padre Damaso. Erehat Filibustero, maaari niyo bang salitin sa akin ang nangyari at bakit nakulong ang aking ama? Noon ay mayroong isang Kastilang mangmang at masama ang ugali na naging kolektor ng buwis. Nang siya'y namangolekta, napagkatuwaan siya ng mga kabataan. Ano ba yan? Tigilin niyo ako! Baka ano ba magawa ko sa inyo? Ano ba? Ay! Hoy! 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 Sinigalaman niyo ba ako? Nagbibiro lang naman po Saan mo? Bitawan mo nga mga bata! Di kita hayasak ng mga bata! Masaklap na karanasan ang dinanas ni Don Crisostomo Ibarra. Ang ama niya ay pinagbintangan sa kasalanang hindi niya ginawa. Ngunit hindi ang paghihiganti ang inintindi ng binata. Nais niya ipagpatuloy ang mga magagandang pangarap ng kanyang ama. Clarita, sa palagay ko mas maganda kung lumipat ka sa Malabon. Hindi na kasi sa serbisyo ang ninong mo na si Padre Damaso sa San Diego. Sige, maghanda ka na ng damit at magpaalam sa iyong mga kaibigan. Pinsan, ano ka ba? Masiyang ang anak mo sa San Diego, lalo pat nandun si Ibarra. Tama. Nagpasya nga si Crisostomo rito. Ano? Ano ba yung dalagang iyan, Clarita? Nandito si Ibarra. Halika nga, pahiya-hiya ka pa. Maria Clara! Crisostomo! Nakalimutan mo naman na yata ako. Sigurado ako may iba ka nang nahanap sa bansang iyong napuntahan. Mari, bakit ang makalimutan, Maria Clara? Araw-gabi, ikaw ang aking iniisip. Maria Clara.
Ito nga pala mga bulaklak, bukas ay Todos Los Santos na ibigay mo to sa libingan ng iyong ama. Crisostomo, magkita tayo sa loob ng ilang araw. Inaasahan kita. Sige Maria Clara, alis na ako. Ang pag-uusap ng magkapatid at ang pagdakip kay Crispin. Tara, Crispin, magpahinga na muna tayo. Pagod. Magkano ba ang kita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso lang naman, bakit? Nais ko sanang bayaran mga sinasabi nilang ninakaw ko. Tira ka ba, Crispin? 30 piso ang binibintang nila sa'yo. At saka kahit magtrabaho ako ng 1 taon, hindi ko kayang bayaran yun. Pero wala talaga akong ninakaw, kuya. Wala talaga akong ninakaw. Pag nalaman ko ng ingay, natakot ako. Kaya mo, Crispin, Ana. Hindi rin maniniwala si inay sa'yo. Ana, huwag kang mawalan ng pag-asa. Basilio! Basilio! Ay po, Magpumulta ka ng 2 real dahil sa hindi tamang pagpapatunog ng kampana. At ikaw naman, Crispin, hindi ka uuwi hanggang hindi mo sinuli yung ninakaw mo. ngunit wala po talaga akong ninakaw. Magsisinungaling ka pa? Nang nakaalis na ang dalawa, pilit niyang iniahon ang kanyang sarili at tumakas siya gamit ang lupit ng kampana. Kawawang mga anak ko. Magluluto na lamang ang kulit ng kanilang makakain. Basilio, anak, ano nangyari sa'yo? Opo ka. Ba't ka sugatan? tumakas mo sa kumbento. Si Crispin na iwan doon. Ano nangyari sa iyong kapatid? Di siya pinalis kasi pinagdipang siya nagnakaw nung nagnakaw siya. Ang mabait kong anak, napagbintang ang isang magnanakaw? Dahil ba mahirap tayo? Aalipustahin na lang nila tayo ng ganito? Sinay, Bakit? Gusto mo bang kumain? Saglit, ipaghahanda kita ng iyong makakain. Anak, saglit lamang at ipaghahanda kita ng iyong makakain. Ayusin ko lamang itong kanin at tawili. Sinay, hindi ako kumakain ng daily. Kanina lamang ay pinaghanda ko kayo ng inyong makakain na masasarap. Ngunit dumating ang iyong itay. Dumating si Ama, Oo, dumating siya kanina. ngunit umalis din agad. Hindi po ba? Basilio, Patawad po, Inay. Diyos ko, ano po bang gagawin ko? Hinanap ni Sisa ang kanyang anak. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay dinakip sa pag-aakalang alam niya kung saan nagtatago si Crispin. Hoy! Gising! Umalis ka na nga dito, wala mapapakain ng gobyerno sa'yo. Bakit po? Wala nga magpapakain ng gobyerno sa'yo. Nakita niyo na yung anak ko, si Christine, saka si Basilio. Nasaan yung anak ko? Si Christine, saka si Basilio. Nasaan? Nakita niyo na? Nakita niyo na sila? Crispin! Basilio! Nasaan kayo, mga anak ko? Crispin! Basilio! May pagdugo! Dugo! May sugat ang anak ko! May dugo! May dugo! May dugo! Tuluyan nang nabaliw si Sisa. Sa kabilang banda, masayang magkasama si Ibarra at si Maria Clara. Sa isang malaking hapag, nananghalian sila Ibarra, Maria Clara at iba pang mga panauhin nang biglang dumating si Padre Damaso. Magandang gabi po, Padre Damaso. Magandang gabi rin.
Mahal ko, nagustuhan mo bang pangaral ng aking pinatayo? Siyempre naman, mahal ko. Hindi man lamang ako binati ng ibarang iyan. Akalain mo pumunta lamang ng Europa. Kala mo kung sino na magaling. Huwag mo na lamang siya pansinin, mahal ko. Mahal ko, matagal na ako nagtitimpi sa urang yan. Katulad lamang siya ng kanyang ama. Kala mo kung sino disente, ngunit kung sino rin kung paano labagin ang batas ng simbahan. Patawad mahal ko, pero hindi ko na kayang tiisin pa ito. Tama lamang yun na dapat siyang mabulok at mamatay sa kulungan. Hayaan kitang insultuhin ang ibang pagkatao ko, pero wag na wag mo insultuhin ang aking ama. Sige, lumapit kayo. Mahal ko! Masili ka Ibarra! Halaga na Diyos ang kinakalaban mo! Alagad ng Diyos? Alagad ng Diyos ba masasabi niyo sa tao ito? Nasanin ng kabiguan ng aking ama? Ganun ba ang ibig sabihin sa inyo ng alagad ng Diyos? Gusto mo parang awa para sa akin magmasakta si Padre Damaso! Lumisan si Ibarra at iniwan ang umiiyak na si Maria Clara. Sa isang banda, narinig ni Doña Consolacion si Sisa na umaawit. Basilio, Christine... Kanta ka din, Basilio. Magaling! Christine... Guardia Civil, maaari ka na umalis. Opo, senyor. Ikaw, baliw! Sumayaw ka! Low sa'yo! Sumayaw ka! Ikaw muna! Ganto! Haha, baliw! Ikaw pala yung baliw eh! Sino baliw? Ikaw! Ikaw ang baliw! Baliw, ikaw! Sa tahanan ni Kapitan Tiago, dumating ang mag-asawang De Espadaña kasama ang isang binatang Kastilang nagngangalang Alfonso Linares. Oh, Doña Victorina, kayo pala. Tuloy kayo. Magandang gabi, Kapitan Tiago at Isabel. Mukhang may kasama yata kayo. Magandang gabi. Ako nga po pala si Alfonso Linares. Magandang gabi din sa'yo, Iho. Oh, kamusta na ang kalagay ni Maria Clara? Ganun pa rin ho, Don Tiburcio. Oh, Iha, kamusta na ngayong pakiramdam? Medyo masakit na po ang aking ulo, Doktor. Doña Victorina, siya na po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Ha? Sadyang kay ganda niya po pala. Magandang gabi po, Padre Damaso. Nasaan na siya? Nagpapahinga po sa kanyang silid. Maria Clara! Maria Clara! Padre Damaso, salamat po sa inyong pagbisita. Lapis akong nag-alala sa'yo, anak. Magpagaling ka kagad, Iha. Opo, Padre. Padre Damaso. Victorina, sino yung kasama mo? Ang totoo niyan ay kanina ko pa siya gusto ipakilala sa inyo, Padre. Siya si Alfonso Linares, ang inaanak ng inyong bayaw. Inaanak ng aking bayaw? Ikaw na ba ang inaanak ni Carlicos? Opo, ako na po, Padre. Nandito siya para maghanap ng mapapangasawa, Padre. Kung mapapangasawa lamang ang iyong kailangan, aboy maghintay ka lamang dyan, Iho. Naglalakad ang mag-asawang De Espadaña nang napadaan ito sa tahanan ni Doña Consolacion. Pwede bang tumingin na kayo? Bakit mga bata? Ay, pare! Pagsabihan mo mga asawa mo makukulang. Kung hindi ka lang sa babae, Victorina! Halika na, wala naman mapapala sa mga yan. Ang kapal ng mukha mo, pinagpilay na magagamot. Tiburcio, bakit hindi mo man lamang kailangan ng mayabang na interes ngayon? Mukha ba akong may laban sa kanila? At ikaw, Alfonso, kapag hindi mo sila hinamon, hindi ka magpapakasal kay Maria Clara. At malalaman ng lahat ang tunay mong pagkatao. Tao po! Senyor Ibarra! Senyor Ibarra, iligtas niyo ang inyong sarili at umalis na kayo dito. Ano ibig mo sabihin? May pag-aalsang nagaganap at kayo ang sinasabing namumuno dito. Ngunit, ano ang... Hindi ko po alam, senyor. Ihanda niyo po ang papeles at sunugin. Magpakalayo-layo kayo sa lugar na ito. Maraming salamat, kaibigan. Agad na nag-ayos si Ibarra ng kanyang mga dadalhin nang biglang Ako isang alagad ng batas. Arestado ka, sumama sa akin. Bakit? sumama ng mahinahon si Ibarra, ngunit ito'y nakatakas sa tulong ni Elias, at agad siyang nakipagkita kay Maria Clara. Maria Clara!
Hindi mo kailangan magpatawad. Ako ang patawarin mo. Kailangan mo umalis dito kasama si Elias. Ako'y tutulungan niya upang makatakas. Hindi, mahal ko. Hindi ka dapat humingi ng paumanhin. Mag-aalala ka lamang pag nalaman mo. Nalaman kong ano. Tuluyan ng lumisan si Ibarra at tumungo sa nasabing lugar ni Elias. Elias, saan ba tayo patungo? Sa isang kaibigan sa Mandaluyong, senyor. At biglang may narinig na pagputok ng baril. Elias! Elias! Elias, tumayo ka! Iwanan niyo na ako at ililigaw ko sila. Halika, makita na lang tayo. At nakarating ang maling balita kay Maria Clara na patay na si Ibarra. Hindi! Hindi ito maaari! Anong nangyari sa'yo, anak ko? Masaya na po ba kayo? Anong ibig mong sabihin? Wala na siya! Wala nang mahal ko! Patay na si Crisostomo! Ngunit, Si Crisostomo lang ang mahal ko! Wala na akong ibang mahalin! Hindi ko mahal si Alfonso at pag pinilit niyong pakasalan ko siya, magpapakamatay ako! patawarin mo ako, aking anak. Magmamongha na lamang ako. Diyos ko, ito na po bang mga parusa sa aking mga nagawang kasalanan? Diyos ko! Samantala, sa kagubatan ay nagkita ang mag-inang si Basilio at si Sisa. Inay! Inay! Oh, sino ka? Si Basilio po! Basilio? Opo, Nay, wag po. Sino Basilio? Si Basilio po yung anak niya, Nay. Anak? Opo. Opo, anak. Inay! 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 Nay! Tinawag ni Elias si Basilio at hinahabilin rito ang lahat ng kanyang kayamanan. Iyo, Sino po kayo? pinagkakatiwala ko sa iyo ang mga kayamanan ko sa likod ng puno ito. Upang makapagsimula ka. Sa likod ng puno na to. Sige po. Mamamatay akong hindi masisilayan ang sikat ng araw sa aking bayan. Tumingala si Elias sa langit at nawalan ng buhay. Nais ko pong mas makilala pang bansang Pilipinas na aking sinilangan. At nais ko ring malaman kung paano at bakit namatay ang aking ama. 2, 3, game. Diyos ko, ito na po bang mga parusa sa aking mga nagawang kasalanan? Diyos ko! Ay, o sige, Crisostomo, iiwan na muna kita. Ako nga pala si Renan. Pero wag mong insultuin ang buong aking pagkatao. Huwag ka ganun, oh. 1, 2, 3, action. Senyor Ibarra. Uy! Pinyente! Ay, sorry. Action! Tiburcio, bakit hindi mo man lamang hinamon na mayabang na Alvarez na yun? Mukha ba ako may laban sa kanila? At ikaw, Alfonso,
Habang bata pa, sa damuhan maghabulan, magtampisaw sa ulan. Dahil minsan lang sila bata. Labis akong nag-alala sa'yo, anak. Magpagaling ka kagad, iha. Opo, Padre. Hoy! Tinatawagan kita! Ayun mo! 3. Game. Trip muna yung light. Game! Error nga, tignan mo.